ng Sarilaya. No? So, yun ang Tagalog ng sustainable agriculture, likas kayang pagsasaka. Sige. Actually, mahigit ng 10 taon na nagsimula ang Sarilaya sa ganitong gawain. Ano? Ito yung pagkakayugto-yugto ko sa kasaysayan ay personal ko lang na pagkakahati-hati yon. Posible pang mabago yung pagkakayugto-yugto. Depende sa pagtingin ng ilang mga kasamang talagang na-involved dun sa proyekto. Ito ay pagsisikap ko lang na malagyan ng mga parang phases o yung mahigit na 10 taon natin karanasan. Kung tutusin nung magsimula yung project natin, ang araw ginawa yung PRA na yun. Doon sa lumang site ng barangay hall nung araw, nandyan ngayon sa harapan ng eskwelahan. Doon ginawa yan sa loob ng 2 araw. At ang lumabas doon ay ang tingin ng mga tiga dito, mga 40 yung gumagano, ang tingin ng mga narito, ang pangunahing dahilan kung bakit naghihirap sila, ay yung pababa ng pababa na ani. Kasi nagsasaka sila, no? Pero ang ani nila dito ng puros gulay. No? Pababa ng ani, at tapos yung pagbaba ng ani na yun ay dahil sa sobrang bugbog na ng chemicals ang lupa. Oo, yun ay galing mismo dun sa mga dumalo. No, yun. Kaya dahil dun sa ganung resulta, at ginawa na rin na, kasi parang nag-inspection din, nag-ikot sa area, ganyan. Naisip ng Sarilaya na subukan kaya na ang gawin na project dito ay yung likas kayang pagsasaka na, kasi yun ang lumabas na problema. Kaya, noong 2002, nagsimula kami ng isang pilot project ng sustainable agriculture dito na meron lamang 5 pamilya na nangahas na sumubok. No? Yun na yung pamilya nila Judy Hosong, nila Nanita Sabado, nila N, ano nga pa, apelyido ni N? Rumbawa. Sila Margie at saka sila, Maura Martinez. Yun, 5 pamilya yung nagsubok noon. Eksperimento, kung aling tanim ang aangkop. Kasi nung panahon na yun, kaparehas ng maraming lugar, monocropping. Kung ang palaya lahat. Hindi, syempre, baksak ang presyo kasi lahat ang palaya. Kung sitaw lahat. Ganon. So, walang variety. Yun. Merong isang member natin sa, mga NGOs natin, na ang pangalan ni Lani Limpin, agriculturist siya. Nung panahon na yun, hindi pa member si Arna. Si Lani Limpin yung agriculturist na member natin na tumulong kila Margie doon sa 5 pamilya para mag-farm planning at tumulong sa monitoring. Mga 1 taon din yata siyang pabalik-balik dito, Yun. Tapos nagdaos ng mga ilang pag-aaral. So, ganyan nagsimula yung ating trabaho dito. Sa isang lugar lamang, Inalgabariwan, sa 5 pamilya. Yun. Ang ginamit ay household approach, no? Ibig sabihin, sinasangkot ang buong pamilya, kahit nito kasama ang mga anak, ganyan kasama ang mga asawa. At bagamat household approach, ang pangunahing din ng pagbibigay ng pagsasanay ay sa kababaihan. Dahil nga, ang Sarilaya ay isang organisasyon ng kababaihan. Yun. Nagbigay pa nga ng isang livelihood loan para sa 5 pamilya, co-operators ang tawag doon. Subalit nagkaroon ng iba't ibang dahilan sa kahirapan ng kanilang pagbabayad. Siguro sa ibang pagkakataon natin pwedeng pag-usapan yon. Hanggang ngayon kasi nananatili pa yung karamihan doon na utang. Yun. Pero ang isang dahilan kasi noon, inaasa din kasi lahat na sana na mag-organic lahat ng produce, hindi kaya. Kasi alam natin na sa organic kong pamamaraan, matagal ang ani. So, kailangan sana may kasabayan na pinagkukunan ng kita, hindi lamang doon sa organic. Isa yun sa naging dahilan ba't nahirapan silang makabayad sa utang kasi nakafocus lang dun sa organic, walang ibang source ng income. Mabagal ang... Kasi sa mga unang 2-3 taon, yung lupa, inaalis pa yung lason. Hindi pa siya kaagad talaga bubungan ng marami kasi kailangan pang mag-recover ng lupa mula dun sa ilang taon, matagal na panahon na nalason siya ng chemicals. Ganoon. Kaya hindi naging practical yung inasahan sila kaagad na makabayad. Dahil na hindi pa naman talaga aani ng gano'n. Yun. Naging mabagal ang pagdami nung
tawag nating SAPs, no? Sustainable Agriculture Practitioners. Yung mga farmers yan na organic farming yun ang tawag natin sa kanila. Nanatili sa mahabang panahon, nanatili sa 5 pamilya yung kasama sa project. Ganoon. Pagdating ng 2005, nagkaroon ng General Assembly ang buong Sarilaya at naidagdag yung aspeto ng ekolohiya doon sa orientasyon ng Sarilaya. No? Dati-dati kasi, tawag ko dito, sosyalista, feminista lamang, pero nadagdagan yung ekolohiya na orientasyon. Ibig sabihin, mas seryoso ngayon yung geography ng Sarilaya yung usapin ng kalikasan. At kaugnay nito, yung pagpapabuelo palalo ng mga nasimulang pagsisikap sa likas-kayang pagsasaka. Kaya naman noong 2007, kumuha na talaga ng stay-in technician. 6 na buwan ba si Ray? Tapos si Andy. 6 na buwan din, gano'n. So, Si Rio at hindi na natapos. hindi niya natapos yung 6 na buwan. Hindi na masyado natatandaan. Kasi isang nakita nun, syempre, para mas mabungero yung practice, maglagay talaga dito ng technician na talagang araw-araw makakatutok dun sa trabaho. Dahil syempre kami malayo, tapos ako, mami, diba, masikip patuloy yata ng kamatis, hindi ko pa nagagawa. hindi nalilin ako sa buhay. Si Lani naman, may full-time job, ikot ng ikot. Tapos si Arma, bago pa lang nating member nung panahon na yon. Yun. So, kumuha ng isang full-time technician, si Ray Alibanya. Yun, nagkaroon ng hands-on training na kahit na nakaalis na si Ray, ay pinagpatuloy naman ni Margie. At katunayan, lahat ng mga pagsisikap ng panahon na yon, isinadokumento sa isang libro. Siguro nakita na niyo yun, May kopya ba tayo dito, Margie? O, ipakita mo sa kanila yung sustainable agriculture na nilabas natin. Isinadokumento yung laman nun. Ang sumunod naman na stay-in at technician dito ay si Andy Bana, na tiga dito din sa Nueva Ecija, actually si Andy. Si Ray, tiga Ilocos ito kaya nahirapan din siya magtagal. Yan yung ating libro. No? Ang alam ko, lahat ng era, binigyan yan yung nakaraan. Hindi ko. Sige. Pwede siguro mamaya na natin basahin sa break period. Magpatuloy muna tayo, Kasi mahaba pa to. Ano yun? Tinatanong ako nasan yung kopya niya. Mamaya kayo magtanungan. Hindi ko alam. Sige. Bawat area meron. Bawat area kasi meron yan. Tuloy tayo. So, yan. Nung panahon nga na may tutok na, nagkaroon na talaga ng mga nursery at saka seed banking, ganyan. Yun. Tapos nagkaroon na ngayon ng variety ng mga tanim. No? Hindi na lamang gulay. So, sari-sari na at saka meron ng mga punong kahoy. Dati kasi hindi masyadong conscious sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Yan. Anong taong tayo nag-learning farm? 2008? 2008. Itong panahon na ito ng learning farm. Pati yung panahon ni Ray. panahon ni Ray. Yan, sige. Nagsimula din tayo ng Carabao dispersal dito sa Imelda Valley. 2 kalabaw lang ang simula. Ilan na ngayon ang kalabaw natin? Kalabaw po natin. Bali, 2 na lang din natira. Kasi may namatay. Pero yung napamigay natin, ilan na? Ilan disperse? Bali, nag-disperse ko 2. Ay, 3 pala. Sa kanila. 3 kalabaw niyan na-disperse na. Naka-disperse ako ng 2. Tapos yung mga yung 3 na-disperse, meron pa tayong 2. Tapos may namatay yung kila Ani, Doon. Nung panahon din ito, nagsisimula na rin tayo sa ibang area. Sa GMA, nagsimula na rin yung urban gardening natin noon, particularly sa Barangay Salud. No? Ay, tumuloy daw si Arma, nasa Lapas siya. Sa panado ng Lapas. Rulo. Saragosa. At least tumuloy siya. Okay. Lapas yun, di ba, Mike? Sige. So, ito naman, sinabi ko ikalawang yugto. No? Kung kanina yung unang yugto, yung parang nagsimula lamang tayo sa Imelda. Tinawag ko simula ng ikalawang yugto itong 2009 kasi yung ibang proyekto ng Sarilaya, yung Integrated Health and Development Project, isinama din niya sa kanyang proyekto yung sustainable agriculture. Kaya kumbaga, hindi na lamang tayo sa Imelda, nagkaroon na rin tayo sa ibang lugar, no? So, kung dito sa Nueva Ecija, dati Imelda lamang,
dahil yun lamang ang sakop ng isang project. Nung magkaroon ng health project, na-expand na ngayon to sa Marcos, sa Atate, sa Imelda 2, tapos nagkaroon na rin sa Kalayaan, at hanggang nasa La Union. Ganoon, kasi sinama na rin siya sa ibang project ng sa Relaya sa National. Yan. At ang binibigyan natin ng diin ay yung modelo ng DIFS, yung Diversified Intensive Farming Systems. Tapos doon naman sa rice production ay yung low external input SUSA, yun ang ginamit naman, LESA, low external input SUSA. Bilang parang unti-unting pag-shift mula sa dating chemicals papunta sa organic. Parang ganyan. So dito yung sa tingin ko parang nagsimula yung kalawang yugto. Pwede mo namang sabihin, Margie, hindi pa ito naman ay sa sarili ko lang pagtingin. Yan. So nagkaroon ng mga iba't ibang klase ng mga pagsasanay sa mga IHDP areas, pasensya na kayo kung ang mga mukha nyo ay wala dito. Limitado yung aking pinagkunan ng mga retrato. At saka, ng isang araw ko lang ginawa kasi ito PowerPoint, kaya kulang din ako ng panahon sa paghahagilap. Ito naman ay para lang mabigyan tayo ng pasilip kung ano yung tinakbo ng trabaho. Yan. Sa ikatlong yugto, ito naman ang sinasabi ko, ikatlong yugto, kasi nagtayo na tayo ng farm school. Kumbaga dati, 5 co-operator sa 5 pamilya sa Nueva Ecija, sa Imelda. Tapos nagkaroon ng learning farm. No? Tapos ngayon talaga nagkaroon ng farm school. Hindi ko nga alam, baka dapat magsimula sa learning farm yung ikatlong dito eh. Yun. Tapos unang paglalabas ng SUSAG manual. Kasi nung inauguration ito, June 8, 2010, yung first draft ng manual nilabas, hindi pa ganyan maganda yung itsura niya. Iba pa itsura. Yung nilalaman ng librong yan ay itong mga sumusunod na yan. Orientasyon sa likas-kalang pagsasaka, organikong gulayan, paano papangalagaan ng lupa, alternatibong pamamahala sa mga peste, pangangalaga at pag-imbak ng binhi, pagpaplano ng sakahan. So ilan yan sa mga nilalaman ng librong yan. At yan ay pinagmamalaki natin kasi yan ay galing ng mismo sa sarili nating karanasan. Tulog na rin ng ibang karanasan sa ibang lugar. Panahon din ito, nagkaroon tayo ng pagsusubok sa palay. Kasi dati-dati, puros gulay nga lang, no? Yung ilaw, yung organisasyon ng kababaihan dito sa Imelda, sila yung nag-inisyatiba na makipag-partner sa masipag. So, hindi na yung national lang nakipag-partner, Yung local PO mismo, nakipag-partner sa masipag, at nagsimula yan sa 50 rice varieties. Later on, naging 69 varieties pa nga yan eh. Kaya lang nung dumating yung mga bagyo, naglabasan ng mga daga, pinagkakain. Aisa, saan anong ginagawa mo dyan? Dito ka, nagagawa ka ng kwenta dyan sa likod. Dito ka sa